Ay mga Wabs, sagutin ko lang tong comment na to pero bago yun, story time muna tayo. So yun na nga mga Wabs, 2017 nung napunta si Kuya Tommy sa amin. Bali, 1 year old and 11 months siya nung time na to. At syempre, nung una, hindi niya kami kilala kaya parang naiilang siya sa amin. Pero habang lumilipas yung mga araw, naging kampante na siya, naging masayahin na rin siya. At usual na bata naman ang tingin namin sa kanya noon, like makulit, masayahin, malikot, madaldal, malambing, bulol, yung mga ganon, okay naman. Pero habang tumatagal mga Wabs, habang lumalaki siya, ang dami namin napansin na parang, teka, may iba eh, may mali. Yung una hindi namin mapaliwanag eh, kasi parang, alam mo yun, ano kaya to? Hindi eh. Pero parang nasa in denial stage ka din na, hindi, baka naman, bata, baka sa pag, ano lang niya yan, sa pag-age niya, ganon. Pero dumating na mga Wabs sa point na frustrate na ako, na parang, napapagod na ako. Ano pa bang kulang? Ano pa bang mali? Ano pa bang dapat gawin? Binigay ko ng lahat. Alam niyo yun, iniyak ko na lahat yung frustrations ko. Tas dumaan pa ako sa depression na ultimong ako nahihirapan na sa sarili ko. Lalo kung mas nahihirapan unawain si Kuya Tommy. So, yun na nga, ang dami nag-advise sa amin na ipa-diagnose niyan para maunawaan niya rin siya. At yun na nga mga Wabs, nung nagkaroon ng pagkakataon, may blessing, hindi na kami nagpatumpik-tumpik pa na ipa-diagnose nga siya. At ang diagnosis sa kanya mga Wabs, sana ma-pronounce ko to ng tama. Learning disability with inattention and hyperactivity. Nasa genes daw to mga Wabs na mamana at need niya um, speech and occupational therapy. Sorry, nabulol pa ako doon. At kailangan suspend siya mag-aral mga Wabs. Kasi mga Wabs actually nakastop siya ngayon. Kasi nabubuli siya. Mga Wabs kasi hindi niya kayang ipagtanggol yung sarili niya. Hindi niya, lalo na dati hindi niya kayang magsalita. Pag tinuro na siya, halimbawa may malokong bata na may ginawang kasalanan, tas si Tommy yung ituro, wala na, hindi niya na napagtanggol yung sarili niya. So, kaya sabi ko, sige, kesa naman nabubuli, tama na. At yan na nga, sinabi nga nung doktor, kailangan niyang mag-speech and occupational therapy kasi pag hindi maagapan mga Wabs, pwedeng mag-progress sa ADHD. At yun na nga, kailangan niya talaga sa SPED kasi sa problema nga niya. At hindi raw siya yung tipong kahit paulit-ulit mong sabihin, kahit mangisay ka na dyan, hindi ka niya mauunawaan sa mga inuutos mo na paulit-ulit. Kailangan sa kanya is visual. So, ang advice ng doctor, aside from doon, is gumawa ng mga parang note or posters kung ano yung mga dapat niyang gawin. Yan lang mga Wabs. Bye!